Kung mayroong mga dapat matakot ngayon, yun ay ang mga nasa likod ng katiwalian. Yan ang mariing babala ng ilang House Minority Officials sa gitna ng patuloy na panawagan ng pananagutan sa pinakamalaking corruption scandal sa bansa. Ang mga maanumalyang proyektong infrastruktura ng pamahalaan, kabilang na ang mga kontrabaha. Dapat tandaan natin na yung mga mundo na to, sila dapat ang matakot sa atin kasi tumitindi na talaga ang galit ng taong bayan. Hindi lamang dito sa Metro Manila kundi sa buong bansa. Kaya yung mga halimaw ng korupsyon, paghintay sila kasi hindi magiging happy ang Halloween nila. Para naman sa Makabayan Bloc lawmakers, kahit naka-holiday mode na ang marami, hindi huhupa ang paniningil ng publiko sa mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Dapat na kilabutan ang mga kurakot dahil hindi sila tatantanan ng taong bayan sa panawagan para sa pagpapanagot at hustisya. No? So nakikita natin na hindi humuhupa, bagkus ay lalong lumalalim at lumalaganap ang galit ng taong bayan. Ilang linggo bago ang inaasahang mass protest kontra katiwalian sa November 30, patuloy pa rin ang mga demonstrasyon ng iba't ibang grupo. Panawagan din ng mga kongresista manatili sa pagbabantay kontra katiwalian. Talagang kaluksa-luksa ang kalagayan ng mamamayang Pilipino dahil sa matinding gutom, krisis, kawalan ng trabaho at mataas na presyo ng mga bilihin at kakulangan ng mga serbisyo. Kaya ang panawagan namin, ang tanging paraan para mapatay ang mga halimaw ng korupsyon ay ang sama-samang pagkilos ng taong bayan. Sa September survey ng Okta Research, kabilang sa 3 pinakaimportanteng issue para sa mga Pilipinong dapat aksyonan ng Marcos Jr. Administration ang paglaban sa katiwalian sa pamahalaan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.